Hello mga kapag-ibig, kami po ay muling nagbabalik sa atin pong channel at muli kaming magbabalik sa Montalban, Rizal para sa ngayong i-feature natin na video. And ito nga po ang aming 30th vlog at muli salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Kayo po ay very much welcome no na mag-subscribe, manood at mag-browse dito sa ating Eds for Close Properties Journey. And I hope no na sa mga nakakapanood kami po ay nakakatulong sa inyo. And ready po kami no na maglingkod para sa mga mas marami pang ma-feature na mga videos dito sa ating foreclose pag-ibig. And ayan po no, sa lahat ng makakapanood ng video na ito ay I hope everyone po sa inyo is nasa mabuti po kayong kalagayan kahit sobrang init ng panahon ngayon. Sana chill lang din tayo at hindi nadadala sa init ng ulo, no? So kidding aside, balik po tayo sa ating i-feature na bahay for this vlog. And as you can see po, no, mga kapag-ibig, no, tayo po ay nandito na sa daanan papunta doon sa way ng Metro Manila Hills. So, muli, galing po kami dito sa may Batasan, no, kasi yan po yung pinaka main road, no, yung Commonwealth. And papasok po tayo dito sa may Payatas Road sa Litex. And dito na nga po, ito na yung way na tinutumbok natin. Papasok na po ito doon sa Metro Manila Hills. So, ayan po, no. And dito nga po pala, no, sa Metro Manila Hills, Rodriguez Rizal, kung matatanong nyo din kung bakit madalas kami sa area na ito, ang sagot ko po ay yung Rizal area po kasi ay ang masasabi ko na the best possible location kung nagnanais kayo na malapit sa Metro Manila. Dito po kasi ay kahit papano ay may makikita kayo na abot kaya na malapit pa sa Manila. And tsaka medyo kabisado na namin sa area na ito, pero soon no, maghahanap din tayo sa Cavite area para maaabot din natin yung mga iba pang malapit na location dito sa Manila. And nababasa ko rin po no sa mga comments no na may mga nagsasuggest din sa mga location na yan. And wag po kayo mag-alala, soon po no, tayo po ay maglalaan ng oras diyan papunta dun sa mga sinesend nyo sa mga comment section no para nakakatulong din po yung mga video more dun sa mga nagnanais sa mga other na locations. But for now po no, dito po muna tayo sa Metro Manila Hills. And sa ngayon nga po no, kasi nagkakasunod-sunod yung mga busy schedule na nangyari kaya medyo natagalan po yung muling pag-upload ng video, pero I hope itong pupuntahan po natin na area is makakapagbigay din ng insight, knowledge, and baka sa mga gustong makapag-bidding dyan at the end of this video, no, welcome po kayo to be the property. And ito nga po pala yung makikita nyo, ito yung pinakapapasok dun sa main gate na papunta dito sa Metro Manila Hills. So, ito na po yung daan, no, na papasok dun sa isang subdivision na pupuntahan natin. Kasi, pag dito po sa Metro Manila Hills, iba-iba po yan ng subdivision or yung mga pangalan ng subdivision. So, iba-iba po yan. And, dito po sa papasukan natin, pumasok po kami dito sa may gate na may Isabel Terraces. So, Isabel Terraces yung pinaka main gate na pinasukan namin. And, doon sa kanina, no, napapansin nyo, yun yung pinaka entrance doon. So, maganda yung ambience ng entrance ng subdivision. And, as you can see, ito po, papunta na po tayo dun sa location na ating tinutumbok. So, dito po sa Metro Manila Hills na to, sa location na ito, marami pong mga property dito no na may mga may-ari na. So ayan, yung kung nakikita nyo dyan na sobrang yung iba no, wala pang mga nakatira, wala mga nakapark na mga sakyan, pero no, yung mga property na po yan is meron na po yung may mga may-ari, hindi pa lang siguro natitirhan or nalilipatan nila. So, ito pong pupuntahan din natin is located po siya specific dito sa Lot 32, Block 49, Phase 5, Metro Manila Hills, San Jose, Rodriguez, Rizal. So, dito po ay sa may Residencias de Francesca, nakilala sa Mediterranean at Spanish design ng mga bahay. So, kung mapapansin nyo, no, ganyan po yung mga design ng bahay na ito. So, inspired by the Mediterranean and Spanish naman yung pagka-design ng mga bahay dito sa Residencias de Francesca.
And ito pong bahay na to ay isang single attached na may lot area na 102 square meter at meron naman pong floor area na 73.03 square meter. So, yung unit naman po is under title consolidation na unit because this is an occupied property po muli. And kung sa minimum bid offer po dito is nasa 4,907,900 pesos, no? So, honestly, sa akin po, hindi ko kakayanin yung amount for this unit. Pero, syempre, hindi nga po tayo pare-pareho ng nais at pare-parehas ng kakayanan, no? Kasi, may mga consider din talaga tayo dyan sa paghahanap ng bahay. Pero, kung sakali man na sa developer ito, yung per 0.9 is mas mataas pa po dito. It's around maybe 7M up po. So, kay Pag-ibig, no, binibid po nila ng minimum bid offer na 4.9 million pesos. So, maaaring sa amin, no, or sa akin specific, hindi ko kakayanin, no, or hindi ko pagbibigyan ng oras to bid this property. And para naman sa mga iba dyan, no, na nanonood, baka magustuhan nyo. Kaya minabuti na din po namin na ipakita din para sa lahat ng klase ng unit, lalo kung sa tingin namin ay maganda. So, baka kung sakali na kayo po, no, maibigyan nyo po yung pagkuha ng unit na ito. So, 102 square meter, no, medyo mas malaki rin naman talaga siya compared dun sa mga nasa 2 million, no, na mga ganyang na-feature natin dun sa mga previous vlog natin. And ang kagandahan lang din naman po talaga dito is maayos yung lugar. As you can see naman, no, maayos yung pinicture nating video dito. Ayan po, talaga yung pinaka-unit na yan. Meron ka syempre, no, na may mga for renovations kang gagawin, considering, no, talaga kailangan yon. Pero kung susumahin naman, maganda talaga yung unit na ito. Kasi yan, yung sa kapitbahay dyan dito may nakatira na. And sila din, no, pinaayos din nila yung talagang itsura ng bahay. So, sa Pag-ibig po muli, no, lagi po naming sinasabi na kung sakaling magbibid ka, as is where is po tayo dito. And minimum po na kailangan nating i-shell out is 5% po nung amount na ibinibid nyo. So, ganun po yung patakaran ni Pag-ibig. So, sa mga wala rin naman po dyan, no, na buyer ID pa kasi online na po ngayon. Madali lang pong mag-browse doon sa website nila. Puntahan nyo lang po yung Pag-ibig Foreclose and click nyo lang po yung section doon na may buyer ID. So, magre-register po muli kayo doon. At 2 to 3 working days usually makaka-receive ka both yan, message, SMS, and sa email kung sakali, no, kung maa-approve ka ni Pag-ibig. Ayan, magkakaroon ka na ng buyer ID and pwede ka na pong mag-bid sa kanila sa lahat ng mga pinifeature nila na unit doon sa Pag-ibig Foreclose list. So, sobrang dami po niyan kasi Metro Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao po yung mga nandyan nakalagay doon sa Pag-ibig website nila. So, ayan po, no, yung mga katabi niya, ayan, no, as yung dito sa may gate side, no, may may nakalipat na po dyan, may mga tao na rin po dyan, mga kapitbahay. So, for more informations din po pala, no, sa house, sa mga houses na on auction kay Pag-ibig, you may always inquire sa Pag-ibig office or via phone na kanilang mga numbers. So, yan po ay 8724-4244 or 8422-3000. So, local po niyan is 5151, 5165, 5146, and 5013. So, ayan po yung mga pwede nyong tawagan, no? And, ang duration po ng acceptance of offer nila dito ay from May 4, 12 a.m. to May 8, 2026 of course, no, 11:59 p.m. And yung opening of offers ay on May 11. So, next week po yan. Mangyayari, no, Monday po at 9 a.m. Kung sakali man po na kayo ang mananalo, dito ay makaka-receive kayo ng text message at email para kayo ay ma-inform sa inyong pagkakapanalo.
And kung mapapansin nyo din pala ay parang konti ang video namin sa bahay, lalo na sa harap. Sa mga hindi ko alam na pangyayari ay di ko alam talaga bakit hindi nag-save yung iba pa naming video sa bahay na ito. Siguro dahil sa sobrang init din nung nagpunta kami, talagang nag-overheat yung mga gadget na gamit namin. And for me, no, yung bahay naman din is kita din naman na parang hindi pa natitirahan at yung natatanaw ko sa loob ay bare unit pa ito. Wala pa ding signs ng improvements kaya parang brand new pa din ang unit. At sa pagkakaalam ko sa ngayon ay aabot na talaga siya sa around 7 million yung ganitong unit kapag kukuha kayo ng brand new and dun mismo sa developer. So dito, no, kung sakali nagustuhan nyo yung furniture natin, mas makakasave pa din talaga kayo. Sa NOAA Flood Up din naman and Fivox Fault Finder, tinignan din natin ito and makikita nyo rin, no, na hindi binabaha yung exact location ng bahay. Kagaya nga ng madalas namin na sinasabi sa subdivision na ito, napakataas din kasi ng lugar at sikat ito sa scenic overlooking view. Yan ang madalas sinadayo din dito dahil kita yung bulubunduking kapaligiran ng Montalban, Rizal. Kitang-kita din dito yung Sierra Mountain Range at yan din po ang pinagmamalaki ng subdivision na ito. Kaya flood-free po talaga siya. And sabi din ng mga nakatira na dito, ng mga nakakausap namin, no, kapag usually bare months na sobrang lamig po. So, yung tipong hindi mo na kailangan maggamit ng aircon, electric fan kasi maganda yung klima. So, ayun. And sa Fivox Fault Finder naman, medyo sa ibabang bahagi ayon sa mapa ay makikita na merong fault line. Doon daw o iyan sa malapit or halos katabi ng main road. Kaya pag makakakuha kayo ng unit dito ay mabuting mapasuri nyo rin ito sa mas nakakaalam na mga eksperto. So, ayun po para sa akin. Overall, maganda yung unit at kung sa akin lang po ha, matibay po yung yari sa bahay na ito. At kita nyo naman din na napakaklase ng subdivision, magaganda ang bahay, nakakasosyal ang pakiramdam. At sa mga interesado sa mga units na ito, yung may visit na Pag-ibig website at pag-ibigfundservices.com/online public auction. And sana po ay kahit papaano nakakatulong ang video na ito para sa mga naghahanap ng bahay dyan. Please like, share, and subscribe para sa mas marami pang property tours at tips sa pagbili ng foreclosed asset, no? Kita-kita po muli tayo sa aking video hanggang sa muli. Ayan po, much love everyone. This is your Ed's Foreclosed Properties. See you in my next vlog. God bless!